Minsan kaya So ayan mga kalingap, dahil naiwan po kami. So ayan, kasama natin dito si Norman at si Norman po ang iba-vlog natin. Naiwan tayo, guys. Naiwan tayo guys. Yan. Nakatalisay ako ipaano sila. So ngayon mga kalingap ay meron tayong katanungan kay Norman. Interview sa akin. Yan, interview ko sa ito, collaboration na rin natin to. At sa mga hindi pa po nakakapollow kay Norman, paki-subscribe po ang kanyang YouTube channel, Kalingap Norman, ano? So ayan. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po, don't skip ads kasi malaking bagay yan sa pantulong po natin. So ngayon mga kalingap, ating pong makapanayam ang Kalingap Norman. Isa din po sa nagpapakilig sa inyo. Normace. Nagpapatawa. Yan. So, tara. So, ayan. Si Kalingap Norman. Bro, anong masasabi ba't may, mabilis ang interview? Kaya nga, may tanungan pala dito. Feeling ko sikat na ako, quiz. May interview na ako eh. Feeling mo sikat ka na? Feeling ko sikat na ako. Kilala ka na, ano? Ganito pala ang pakaramdam nila, Papa. Sa kanila, Papa. Ba't wala pa sa'yo na interview? Papa Dan. Hindi, meron naman. Kasi yung mga puro kalukuhan lang naman ang mga ginagawa ko sa buhay ko. Interview yung kalukuhan. Pero at least marami ka napapasaya, no? Yun lang naman talagang kaya natin gawin magpatawa. Di natin kaya magpakilig, guys. Kasi wala sa bukabularyo ko magpakilig. Magpatawa lang yata talaga. Yun lang yung pinakano mo. Wala tayo sa pakilig, guys. Wala tayo dyan. Kalukuhan kasi nakatakbo sa utak ko eh. Yung mga bagay-bagay na. May tanong muna ako sa unang tanong lang. May tanong na. Wala pa ito sa pinakatanong ba? Ang pag nakasama ka sa bawat love team na na nabablog, kinikilig ka rin ba? Sa eksena? Sa eksena, kinikilig ka rin ba? Oo naman na nakakakilig at siyempre lalo na kapag sila sila Papa Jom, sila Papa Ed, sila nasingit na rin kasi tayo sa Danjoy nung sa Ilog, di ba? Tapos sa Carly, nasingit na rin tayo. Kaya grabe talaga. Nakikita mo naman yung mga ginagawa nila, nakakilig naman talaga. Last time nga, isang beses, nakasama ako. Tapos ako pa yung cameraman. Yung naging alive ako ni Kuya Ed sa isang, nitong Mansari nila. 13 Mansari. Ako yung pinasamang cameraman ni Kalingap Rob. Tapos ako yung kasama ni Kuya Ed. Si Kuya Ed, ako si BNC lang. So ako lang yung nandun. Grabe. At kitang-kita mo talaga yung parang, kasi hindi naman ako naghahawak ng camera kay Kalingap Rob, di ba? Kasi hindi naman talaga ako nakatuka dun sa camera niya. Wala talaga akong magaling na shot din sa ganyan. Pero nung time na yun, naging cameraman ako. Kitang-kita ko yung paramdam ng mga nagka-cameraman, katulad nila Ryan, nagka-cameraman sila. Nung time na yun, ako lang nga nandun, mag-isa lang ako, kami lang yung nandun, nag-vlog ako ganyan. Kinikilig ka ba? Oo. Hindi nga ako nakatawa, hindi ako nasalita, pero inaharangan ko na lang yung mukha ko kasi ganito pala itong pinagagawa nitong mga to pag malapitan. Kasi siyempre, na-distansya din ako. Tapos, mas iba pa pag walang camera. May pa talaga. Kaya, grabe ang kiligan dito, guys. Sa lahat ng love team Sa lahat ng love team, the best talaga, the best. The best. Sana ay makasama tayo sa mga eksena ng iba pang love team. Kasi marami tayo sinasama ng mga eksena eh. Sa Carly, nakakasama na tayo. Panggulo lang. Tapos ito sa Pongkit, yan. Yung ibang mga love team hindi pa na nakakasama. Dito naman nasisingit din tayo sa kila Mel Brad. Tayo dyan. Kontrabida tayo dyan sa buhay ni J. Brad, guys. Kasi susulutin ulit ni Lolo yan, guys. Abangan nyo. Kaya gawang mangyayari. So, ito na. So, ito. Unang katanungan. Norman, bago ka natulungan ng Kalingap, ano yung dating ikaw? Ano yung dating ako? Sino ka noon? Layas ako, layas. Layas ka? Saan ka nakakapunta? Hindi layas na bulak-bulak. Layas ako sa kung saan sana akong tatrabaho kasi sa amin ng bagay. Ang hirap baga ng trabaho sa Parkali. Dati nung nag-iedad pala ako, nagbibinata ako, elementary pa lang ako, nag-aagad na ako. Kabud baga? Kabud, ginto, Ginto, kupra, nyub-nyub, tulong-tulong baga. Tapos, ang hirap dyan, ay na-realize ko maglayo-layo ako ng lugar kasi ang bigat baga na ganun trabaho. Parang lagi ka na lang nasa
nasa Lusakan, talok, makipagtalukan ka, arawan. Yun dati ang ginagawa. Normal na sa atin yun. Oo. Pag mahirap ka. Sabi ko gusto kong mag-iba-ibahin. Ang mindset ko noon, kaya gusto kong umalis. Sabi ko gusto kong magpugi nung bata pa ako. Kaya gusto ko rin magputi. Kaya gusto kong magpuntang Maynila, ibang lugar. Yun ang talagang gusto kong mangyari noon. Tapos, habang nasa ibang lugar ako, siyempre, wala rin namang mga pera mga tao sa bahay. Ang liit din mo magang sahod kapag normal ka lang tatrabaho. Noong mga panahon na nagpasok ako sa mga panaderya. Tsaka masahod lang ako ng 3,000 sa isang buwan. Sige, 3,000. Habang tumatagal, siyempre, nakausap din naman ng taon. Namahal din ng mga bilihin. Nag-abot naman siya ng 7,000. Wala pa rin, ganun pa rin. Mapadala ka, matatapos ang buwan, wala ka na naman pera. Mag-uumpisa ang buwan, may balik ka na naman. Hanggang sa matatapos ang buwan, wala ka na naman pera kasi pinapadala mo. Minsan sa sarili mo, wala na. Mabili ka na ng mga t-shirt na tigil 100 kasi mauwi ka, wala ka na naman. Uuwi ka, ang trabaho ko na 1 taon, 2 taon, uuwi ka, wala ka pa rin. So, grabe din pinagdaanan Oo, punta ako ng Manila. Trabaho naman ako ng factory doon. Hanggang sa, yun ang pinakang huling pinasukan ko lang yung bago ako mabulag doon. Ganun pa rin, kahit sa Manila ka na, ganun pa rin ang kalakaran, wala ka pa rin pera. Nag-Maynila ka, umuwi ka pa rin walang pera. Bakit? Kasi padala ka. Puro padala. Pero hanggang ngayon, hanggang sa nung nabulag ako, natagpuan ako ng Supermac. Yun. At ngayon, mas okay na ngayon kuya kasi kahit pa paano yung kay kuya baga, may sahod naman tayong maliit sa YouTube. Binibigyan pa tayo ng Kalinga Prab guys, akala nyo. Wala pa tayo, may sahod pa tayo kay kuya. Kaya ngayon, mas okay na ako ngayon. Dati, hirap na hirap talaga kami pag pagkain na lang ay hirap pa. Ngayon, ako na nag-ano lahat sa bahay, bawa yung pagbayad sa mga mga bills, mga bills, tapos mga utang ni mama, naubos ko na sa wakas. Tapos, dati, ang hirap, wala kami ngayon kuya, kahit paano nakapundar ako ng ilaw. Wow, good. Nagpalinya talaga ako, literal na. Tama yun. Nagpalinya ako, tapos nagpakabitar akong tubig kasi naisip ko na hindi rin ako pwede magbuhat. Wala rin naman ako sa bahay. Wala naman magbubuhat sa amin. Si mamang taga-buhat ay tatawid pa ng danaw. Ay, ang layo, baga matanda na yun. Hindi nagpalagay ka na din pati. Nagpatubig na rin ako. That's good. Para, kaso yung bahay, hindi ko talaga kaya yan dahil hindi sapat. Di pa sapat. Sa lang, tama na muna yun. So, ito, pangalawang katanungan, Norman. Paano nakatulong sa iyo ang kalingap? Ay, malaking bagay talaga. Kung walang kalingap, iniisip ko ng bulag pa ako. Ano na kaya mangyayari sa amin nun kung bulag ako tapos tatanda si mama. Yung mga kapatid ko, wala rin naman yun. Siyempre mag-aarasawa yung mga yun. Hirap din sa buhay. At yung panganay ko baga may sakit. Yung panganay kong kapatid may sakit. Tapos hindi pwedeng iwalay pa sa amin yung asawa naman, construction worker lang din. Iisip, ano na ang buhay namin? Yung tatay ko, wala na. Hindi na malaman kung nasaan na. Paano na kami nito? Matanda si mama. Bait pa rin talaga ang Panginoon. Buti nakakita ako ng Supermac guys. Yes. Tapos natulungan ako ng kalingap at napaghimalaan na dasal-dasal ko sana yung makakita pa ako. At kung sakaling mangyari, babawi ako sa iyo, masabi ko. Wow. Buti nga nangyari lahat ng mga dinasal mo. Dinasal ko. At dinasal mabait talaga si Lord, Oo, sabi ko ngayon si mama yun. Gusto kong makaranas ba lang baga ng kasi si mama ginawa gun baga. Kumbaga yung maganda na buhay yung parang hindi ka mamumroblema. Ang taba na ni mama ngayon, salamat sa kalingap. Siya nga, ang taba na niya ngayon. Yes, thank you Lord. Thank you kalingap. Salamat sa kalingap guys. So ito pangatlong tanong. Ngayong isa ka na ding vlogger, ano ang may share mo sa mga nagsisimula pa lang mag-vlog? Ay, sa mga nagsisimula pa lang mag-vlog. Ano may share mo? Ang hirap kasi magsimula kapag kapag wala ka kasing mag-aangat sa'yo. Pero yung iba talaga dyan, nagsimula yung wala rin namang mag-aangat sa kanila. Tiyaga lang talaga. Tiyaga lang rin. Tapos, tawag yung patient ba? Patient. Kasi ang hirap yan, mag-monetize ka ng channel, baga ang hirap. Di mo alam kung saan ka kukuha ng views. Pero, ngayon lang yan. Kumbaga, pag natsampahan mo rin naman yung tatawag na swerte mo baga. Kung swerte mo na, oras mo na, ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo hanggang sa isang araw, biglang may upload ka na nagustuhan ng tao, hanggang sa mag-boom ka, tuloy-tuloy mo lang, araw-araw ka mag-upload kasi tiyaga lang ang kailangan mo eh. Yes. Dapat may may sipag at sipag, perseverance. Para yung gusto mo mangyari, sabi nila ay tuloy-tuloy lang. Yes. Galing Norman So ito, Norman, pang-apat. Sino ang pinapasalamatan mo dahil nabago ang dating Norman? Siyempre, una yung Panginoon, siyempre. At pinaghimalaan tayo na sa ating mga dasal ay nadinig. Kumbaga, hindi tayo masamang tao kasi dininig ang ating panalangin. Kung alam tayong masama, pero wala tayong kinatatakutan guys na tinatago mo na kahit kanino. Wala tayong iniwasan kahit ano.
mukha lang tayong ganito, upal. Pero wala naman tayong kahit anong tagong lihim sa ating katawan. So unang pinakasalamatan yung Panginoon. Siyempre si Super Mac dahil Siya naka-scout. na-scout niya ako. Ang malupit pa doon kasi simula nung pinuntahan ako ni Super Mac, 3 days ago, nagkaroon agad ng action na napuntahan agad ako ni Kalingap Prab. Isipin mo yung, kung hindi ako napunta ni Kalingap Prab ng mga araw na yun, siguro, kung palipas pa siya ng mga ilang buwan, wala na akong makikita. Kasi itong mata ko, last chance na ma-operahan yung time na yun. Kasi tataas yung chance na mas mabulag pa ako kapag tumagal pa ng ilang buwan. Sabi natin 1-2 buwan, wala na, makakainin na daw yung ng mata ko. Tutulak na daw siya masyado, hindi na magkakaroon ng vision. Kaya Super Mac ay napakaswerte na nilapit tayo ng Super Mac. Kaya yun, salamat din kay Kalingap Rab, kay Kuya Bal. Salamat kay Kuya Bal dahil may Kalingap. Salamat kay Kuya Rab dahil kahit wala pa ako sponsor ng that time, nagpakawala na siya ng 50 mil lang sa makaipon tayo ng 100,000 para ma-operahan to. Ang sabi niya, kung sakali may chance pa yung isang mata mo, ilalaban ko yan ng 100,000 pa, sabi niya. Tapos nagpunta kami din, ilalam namin yun kasi operado naman na to. Sabi ng doktor, wala na raw chance. So yun. Kung may chance pa, talagang nilaban to ni Kalingap Rab. So sinabi kay Kalingap Rab na wala na daw po kuya, kaya huwag natin sugal. Grabe, sobrang bait talaga ni Kalingap. Kaya nga, sobra talaga. Ang malupit pa dong kuya, hindi pa ako nakakakita, may pangako na siya. Bago niya ako poperahan. Pag nakakita ka, sasama kita sa K-Boys. So yun, tinupad niya yung pangako na yun. Bali, na-operahan na ako ng October 25, November, December, nagre-recover yung vision ko. Pagpatak ko ng January, pagkatapos ang birthday ni Rabay, 14 si Rabay, di ba? Baka January 16 ako pumasok ng Kalingap. That time, napiyatawag na ako ni Kalingap Rab. Pero bago pa mag-January, pinapatawag na niya ako dito paunti-unti. Hanggang sa bigyan niya ako ng schedule January 16, may araw na ako ng duty dito. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yun. Wow, galing. So, ito naman. Norman, explain in one word Kalingap. Meron silang pagkakaisa, para silang isang pamilya. Unity. Yan. Meron silang pagkakaisa. Kaya nga sabi nila, one Kalingap, one family. Maganda dito guys, puno ng saya. Talagang kahit paminsan-minsan baga ay may mga tampuhan, pero wala rin yun. Sa atin lang yun, tampuhan lang natin ng mga kung para paano lang. Pero yun, di parang walang ibig sabihin. Bawal yun dito eh. Bawal. Bawal yung one Kalingap at family dito eh. At saya dito, sobrang saya dito, ang daming kalukuhan. Napaka-cameraman o off-cam, puro kalukuhan ang ginagawa dito. Kaya sobrang saya, napakaswerte kong tao dahil nasa Kalingap ako. Sabi nga nila, swerte yan na maging parte ka ng Kalingap dahil nasa magandang ka na. Kalagayan. Kahit ako ngayon, ang daming sasabi sa akin, mga kakilala ko na, swerte mo Norman, nasa Kalingap ka. Ano pa karamdam nasa Kalingap ka? Saya, araw-araw ako masaya. Siyempre, una, sa mabigat na trabaho, dahil bawal na naman tayo magbuhat ng mabigat, sa Kalingap Rab, galit yan. Pag nakita may dalapit ako ng ganyan si Kalingap Rab guys. Pinapalagan niya talaga yung nagawa niya sa akin. Kahit na kibis na ako dito, halos walang akong ginagawa dito eh. Kasi mismo magbuhat ng mga parabox na magaan dyan, ayaw ni Kalingap Rab ang pagbuhatin. Ni pag video-video, hindi niya ako pinahawak ng camera kasi ayaw niyang yung sa mata ko. Ganun kalipit si Kalingap Rab guys. Ang ganda dito, masaya dito. Saka, tutuwa ako kasi iniisip ko kung nung mga araw na kung sakali makakita mo na hindi ako ginawa na Kalingap Rab, ano pa kaya ang trabaho naghihintay sa akin? Muna malabong mata ko, isa lang ang mata ko. Anong mangyayari sa akin? Anong trabaho pwede sa akin? Hindi na ako pwede sa mabigat. Hindi naman ako pwede sa mga basa-basa na kung ano. Ang lilita sulat, di ko mababasa eh. Kaya sabi ko, sorte natin ako na Kalingap Rab talaga dahil napakagaan ng ginagawa dito. Wala na nga akong ginagawa, sinasahudan pa ako ni Kuya. Patira pa ako dito. Grabe, di ba? Grabe yung Swerte mo. napakaswerte ko dahil laki Kalingap Rab ako. Kasi wala akong ginagawa dito kasi nakasahuda pa ako ni Kalingap Rab. Nakatira pa ako dito tapos wala naman akong trabaho. Mabait talaga si Kalingap Rab. Mabait talaga. Talagang kabaitan ni Kalingap Rab. Sobrang solid. Ang isusuklay mo na lang sa kanya ay maging mabait ka rin sa kanya. Balik mo na lang yung kabaitan na yun. So ito, last na tanong na. Wala na ito sa katanungan pero may tanong pa rin ako. Sige. Ano ang matinding bulong mo? Matinding bulong? Naabangan ng mga viewers. Saan yan? Kahit saan, yung nalalaman mo lang. O baka may nalaman ka kahit saan. Nalalaman ko ay Anong matinding bulong mo? hindi pa natin nalalaman yung wala akong bulong eh. Pero yung gusto kong malaman yung regalo ni BNC na nasa vlog ko na hindi ko nakalaman yung laman nun. Bakit hindi binigyan ni BNC yun guys? So, si Papa Eds, hindi niya sinabi sa vlog niya, may pang itong gawin natin ko Papa Vincent. Maging mission nating dalawa, alamin natin kung ano yung regalo ni BNC. Kasi hindi talaga niya sinabi, hindi niya pinakita, pero alam kong binigyan siya. Yun.
May regalo pala si May, Biancy. may regalo si BNC na hindi alam kung ano. Aba, magandang abangan yun. Kasi sa vlog, kung napapanood mo yung Oo. vlog, wala kasing doon sa vlog ni Kalinga Prab, wala siyang wala dong vlog na binigay na regalo si BNC. Ano ito? Kaya Abangan. abangan natin kung ano yung regalo ni BNC. Nag-unboxing si Kuya Eds ng mga regalo. Oo. Pero wala yata siyang sinabi doon na itong regalo galing kay BNC. Pero may regalo si BNC, guys. Grabe, solid. Thank you bro, thank Ang you. tanong, hindi natin alam kung ano laman ng bro. Yan. Maging mission natin dalawa. Alamin natin yan. Oh, Alamin sige. natin yan. Yan ang viral. Sige. Alamin mo yan. Yan, supportahan po natin si Kalingap Norman. Yan, salamat Kuya Vincent. Baka may gusto kong batiin, parang Norman. Wala naman. Shout out sa lahat ng mga tao dyan. Yun lang. God bless, bye-bye bro. Bye-bye bro.